Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. It's a midweek Wednesday, Holy Wednesday. Samahan niyo po kami for 30 minutes at pag-usapan po natin ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Welcome po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Ella ni Bensal at ngayong gabing ito, sasamahan pa nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang Family at Integrative Medicine Specialist. Welcome po natin, Dr. Irene Lim. Kumusta po? Good evening, Eli, and to all our listeners and televiewers. Happy Holy Week po, no? Bigyan naman ho natin ng kaunting oras ang ating Panginoon, no? Although we are discussing topic, hihingi lang po kami ng 30 minutes ninyo because this is Holy Week. Kahit nga po Holy Week, may mga pahabol po tayong reminders, Doc, para nga po mapangalagaan pa rin po natin ang ating kalusugan. Kaya naman ngayon, napili nating topic ay sugar crash, silent damage. Ano nga po ba ibig sabihin, Doc, ng sugar crash? Ito kasi, 'di ba, ngayon marami tayong mga cravings. Papaano nga po ba yan makakatulong or makakapinsala sa ating kalusugan? Okay, when we say sugar crash, ito yung silent sudden rise of sugar, no? So kumbaga hindi yung pag kumain ka ng konti lang, hindi yun magka-crash. Pagka yung masyado kang maraming kinain, yun, we can call it sugar crash. Ano ba ang danger kung nagsusugar crash ka? Magka-crash din ho yung insulin ninyo, or insulin spike or sugar spike, biglang taas. Ang problema lang ho doon, pag biglang taas, biglang baba din ho. So, doon ho, ang pasyente, they feel sleepy, they feel weak after eating. So, marami yung ganyan. After kumain, inaantok. No? So, tanong niyo sa sarili niyo kung isa kayo sa ganun, because may hindi ho magandang nangyayari inside your body. So, sino po yung high risk sa ganitong sitwasyon, Doc? Yung biglang taas ng sugar at maya-maya bigla rin naman pong baba. Okay, so ang mga high risk dyan is, of course, diabetic patient, elderly, at yung may mga high blood, no? So, mag-iingat pagka ganyan ng pakiramdam ninyo, no? Actually, kahit wala ka pang diabetes, pwedeng makaramdam ng ganito. Mas common nga po ba ito, Doc, sa mga petite or sa mga obese? Actually, hindi masyado, no? But more on, syempre, obese. And ayun nga, isang simpleng symptoms lang ito, yung inaantok after kumain, na hindi ho nyo dapat baliwalain. At karamihan ho ng inaantok after eating, mas marami ho kasing blood ang pumupunta sa stomach natin. Although hindi lahat ng tao nakaka-compensate ng ganito, but ayun ho yun, no? And kala nyo normal lang, pero hindi ho normal yan. Kami ng mga doktor ang nagsasabi sa inyong hindi ho normal yan. Dapat i-address yan. Ganyan ho nagsisimula ang diabetes.
So, ang topic natin is, ano ho yan, parang wake-up call for diabetes. If you will notice, hindi lahat ng tao inaantok after eating, but majority of people inaantok after kumain. But yung time na yan, na inaantok ka after kumain, minsan wala ka pang diabetes yan. So, ibig sabihin, papunta ka sa diabetes. And wag niyong hintayin na maging diabetes bago kumilos. Every time na inaantok ka after meal, posible hong nagkakaroon ka ng sugar crash na tinatawag natin or sugar crisis. Tumataas ang blood sugar, bigla ang pagbagsak, kaya unti-unti hong nasisira ang katawan mo. Ito na ho ang simula ng type 2 diabetes. Ngayon, ang problema, hindi mo namamalayan, nasisira na pala yung mga ugat mo. Apektado na pala ang puso mo. At pwedeng humantong ito later sa dialysis. Akalain mo ba yun, no? And nagpo-produce din ito ng insulin resistance. So, early stage ng diabetes. Kahit hindi ka pa diabetic, pero hirap ang katawan, i-control ang sugar, warning sign na po ito. Wake up call, warning sign ng type 2 diabetes. So, maalarma na po at magpa-check up yung mga inaantok after eating. At poor digestion din po ang ganito. Blood flow shift. After kumain, napupunta nga ho ang dugo sa tiyan, kaya parang lutang ang pasyente, no? And also, indication yan ng inflammation or toxic load. Kapag maraming toxin sa dugo, mas lalong bumabagal ang energy production ng pasyente. Nangyayari nga rin daw po ito, Dok, na sugar crash or sabihin natin yung inaantok ka pagkatapos kumain dahil mali yung sequence ng pagkain natin, na inuna natin yung sweets or yung sugar kumpara sa protein dapat? May katotohanan yan. Kasi syempre, ang unang tutunawin ng tiyan mo is, of course, kung ano yung una mong kinain. But nasa amount nasa dami ng kinain mo . So kahit na rin sugar yon, kung kaunti lang, it will not cause a spike. So it's really, ilang cup ba yung kinain mo? No? And meron din tayong tinatawag na reactive hypoglycemia, so baliktad. Ano naman po yan, Doc? Mababa ang sugar naman. Ito, nangyayari naman to 1 to 3 hours after meal. At biglang bagsak naman ang glucose. Ganon din ho ang symptoms. Antok, parang nanginginig, irritability, and brain fog. No? So, pag nagbe-brain fog kayo, yung malayo kayo sa wisyo, isipin nyo kung kayo ay nagha-hypoglycemia. No? So, ang feeling mo na inaantok ka after eating ay matagal, hindi immediately after meal. 1 to 3 hours. So, hindi pa ho kayo lusot. Kung immediately after meal, wala kayong ganon, okay. But, nagkaroon ho kayo ng pagkaantok 1 to 3 hours after meal. So, hindi rin yun normal, Doc? Hindi rin. That is reactive hypoglycemia. Dapat, hindi ka inaantok after eating or kahit na even 1 to 3 hours after eating. But talagang sa oras ng tulog ka dapat aantukin. No? Ano pa nga daw po ba, Doc, yung iba pang rason kung bakit inaantok after eating? Posible nga rin daw po ba, Doc, yung sa component ng kinain, may mayaman, marami sa MSG? Hindi naman, no? Hindi pa kasi proven ang sa MSG. So, we cannot attribute it to MSG. But ang nangyayari kasi doon, yung tryptophan from the food mako-convert into serotonin, happy hormone, and mako-convert into melatonin. So tryptophan, serotonin, and melatonin, which is melatonin ang hormone for sleeping. Kaya ayan, bigla ho ang antok, no? Ang problema ho sa bigla kang inantok after eating is bigla din hong bagsak ang energy mo, no? So, hindi lang actually sleepy para kang yun nga, walang energy. Pati mga kamay mo, binti mo, parang gusto mong itulog talaga. No? So, ganun ang nangyayari. Parang tinatawag ka ng kama, Doc, no? Yes, no? Ganun talaga. Antok ka, lightheaded ka, hinaka. So, meron din role dyan ng autonomic nervous system natin. So, dominant, baliktad. So, dapat dominant sa atin ang sympathetic. Kaya lang, baliktad. Nagiging dominant ho ang parasympathetic.
So nababawasan yung alertness ng tao kasi sympathetic activity. Now sa food intolerance and immune response, kung may sensitivity ka tulad sa dairy products, gluten, nagkakaroon ho ng mild inflammatory response at ang resulta, antok, brain fog, pagod after meal. Kumain ka para lumakas dahil akala mo gutom ka na, yung pala naman ay lalo kang napagod after meal, inantok ka pa. No? And mitochondrial inefficiency, kung mahina yung cellular energy production. Yung mitochondria ho, powerhouse yan ng ating cell. Yan ho ang nagke-carry ng energy natin. Now, kung mahina ang cellular energy production natin, hindi efficient mag-convert ng glucose to ATP. Okay, so kaya kumain ka na pero mas lalo ka pang napagod, which is sabi nga natin kanina, baliktad, imbis magka-energy ka. Mas lalo ka ng hina. Lalo kang nanghina sa antok. And circadian rhythm effect, natural na may dip ang alertness. So, early afternoon, 1 to 3 p.m. Kung kakain ka sa time na to, mas lalong lalala ang antok mo. Kaya ho, di ba, sa mga office, binibigyan ng kahit 30 minutes na Break time. Break time. Kasi kung yung, alibawa, kalahati ng empleyado mo, may sugar crash, ayun po, mabe-brain fog yan. So, hindi efficient. So, ayun na ho, kung oras ng pagkain, nag-sugar crash ka, ang dami mong kinain, puro carbohydrates pa, ayun na po. No, magka-crisis, sugar crisis. Magka-crisis din po sa pag-produce ng insulin. Siyempre ho, nagtitrigger, ang magtitrigger sa insulin is sugar. Masyadong mataas yung sugar, nag-spike nga siya Para ho bang kung sa bagyo, yung spike is, we call it surge. No? So, ganun. Bigla ang taas. Then, mag-i-spike din po ang insulin. So what? Kung mag-spike ang insulin, ano bang kahihinat na noon? Pagka ho laging nag-i-spike ang insulin ninyo, mai-immune na ho yung cells ninyo sa insulin. Kumbaga, hindi na siya tatalab sa susunod. So, kahit may insulin na ang pasyente, because naging resistant na yung cells mo sa insulin, magkakaroon ka ng insulin resistance sa type 2 diabetes. Napakahirap po kung ang type 2 diabetes mo ay merong insulin resistance kasi yung mga ibang gamot natin is para mag-produce ng tamang insulin ng katawan, yun naman pala resistant yung katawan mo because of lagi kang nag-sugar spike. Kaya nila sinasabi na ang matamis nakaka-diabetes. Kasi nga, pag sobra ang tamis, mag-i-insulin resistance ka. Hindi na siya tatalab. Pag-usapan natin, Doc, ano nga po ba ang dapat gawin ng mga taong inaantok pagkatapos kumain? Huwag na nga lamang bang kumain? O di naman kaya, Doc, ano nga rin po ba yung maitutulong ng ating Dr. Irene Lim's Herbal Coffee at yung ating IV laser? Maya-maya yan po ang ating babalikan. Meanwhile, Doc, para nga po sa mga nagtatanong, meron nga rin daw po ba tayong promo na ino-offer ngayong Holy Week? Yes, tuloy po ang ating promo para po sa inyo, yung ating buy 2 plus 1. So, ang malilibre nyo ho dyan, yung vector scan, and parang ang binayaran nyo, yung detox and blood cleansing. Blood cleansing po, very basic ho yan para sa ating katawan. It addresses the root cause of all diseases. Yung drip ho, pwede kayong magpa-drip kahit walang check-up. Gawin nyo ho yung power drip. Yun ho ang all-in-one. And yung ating soap, so IV anti-aging soap, IV whitening soap, napakabisa po niya na pambanat at pampaputi ng skin. Naka 5+1 ho yan, kaya ang mga elderly namin tuwang-tuwa ho talaga at nagwo-worry sila pag paubos na yung sabon nila. And beauty set, Love Your Skin. So, ito ho ang hahanapin ninyo sa Shopee. LUVURSKIN. Kahit ho ilang araw nyo palang ina-apply, makikita nyo ho ang difference. May glow na kayo. Napakagaling ho nito magtanggal ng maitim-itim sa inyong face. Yung parang libag ba. Naaalis ho yan ng ating beauty set. Of course, yung ating anti-diabetic and anti-obesity shot. Once a week shot lang po ito, but kaya niya hong i-hold into normal ang inyong
sugar para ho sa mga hindi maibaba ang inyong asukal at hindi pumapayat. Ito na ho ang kasagutan. Huwag ho kayong magtiis na mataas ang sugar ninyo at mataba kayo kasi yung mga komplikasyon po mangyayari, nabubulag yung kidney ho ay nadadialysis, tataas ang creatinine, and yung paa, pwedeng maputulan ng paa. So nakakatakot ho ang consequence o complication ng diabetes. So anti-diabetic shot is the answer. Elderly, para ho doon sa mga hirap na hong lumakad, ngayon pa lamang magpa-treatment na kayo sa clinic at huwag niyo hong hintayan na maging alagain at bedridden po kayo. No operation sa gallstone, kidney stone, marami na ho tayong natanggalan yan nang walang opera. At yung mga barado ho ang puso, ayan, no? Wala hong operasyon, maaayos po natin yung baradong ugat ninyo. Ang maganda ho dito, hindi lamang puso, pati brain ninyo maa-address. We're in an ordinary angioplasty and yung ito hong isa pa, yung operasyon sa puso, open heart surgery, sa puso lang ho yan. It is just a few centimeter of your heart, but never about the brain. Ito ho, pati stroke kasama na dito. And PRP, platelet-rich plasma, for cell repair, cell regeneration, and tissue healing. Yan po ay ginagamit natin sa mga may osteoarthritis para ho tumubo uli yung kanilang mga cartilage sa tuhod at sa mga mapuputulan ng paa, save your legs and feet. At sa mga may diabetes, which is 75% damage na yan, kailangan ho nating i-rehabilitate ang sugar ninyo. Also, yung mga may stroke, nakakaliit ho yan ng stroke area, yung may mga Alzheimer's, to regenerate brain cells, also, and actually, liver cirrhosis, CKD, yung mga dinadialysis po. Marami na ho. Very po ang response ng pasyente. Very good po. And book 1 and book 2, so andyan na ho ang ating unveiling the truth of diabetes, which is malalaman nyo ho ang reason kung bakit seriously you are drinking your medication for sugar, but ayan, hindi pa rin kayo gumagaling sa diabetes ninyo. Di ho ba dapat pag umiinom kayo ng gamot, gagaling kayo? Pero pag hininto ninyo, hindi pa rin. So ano ang problema? And book 2, Food 101. So ito ho ang magiging gabay at Biblia ninyo when it comes to food. No? And tayo ho ay i-type nyo lang ho ang Doc Irene Lim sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. Pati na ho ang FB page natin. Paki-like, share, and subscribe, and follow our FB page. Ano ba talaga, Doc? No? And tayo ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Usapang sugar crash, silent damage, babalikan po natin maya-maya dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
madikit at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Kasama pa rin po natin Dr. Irene Lim at para sa mga kakabukas nga rin lamang na kanilang radyo, telebisyon o social media, pinapag-usapan pa rin po natin sugar crash, silent damage. Balikan po natin, Doc, yung ating naiwang katanungan kanina kung ano nga rin daw po ba yung mga kinakailangan nating gawin, ano? Kung sakaling yun na nga po, ano? Isa nga po tayo dun sa mga nakakaranas na inaantok pagkatapos kumain. Kahit na agad-agad yung antok na nararamdaman natin or sabihin nating 1 hanggang 3 oras ang pagitan pagkatapos ng pagkain, tsaka lamang tayo nakakaramdam ng antok. Okay, so, and also mas red flag ho. O, dapat yung mag-alala kung madalas na ho ang gutom ninyo, kahit kakakain lang, nahihilo kayo, pinagpapawisan na ng malamig, madalas umihi, mataas na fasting blood sugar. So, possible papuntahan na ho talagang diabetes yan. At palpitation plus anxiety after eating. Ayun na nga, yung in-explain ko kanina, yung sa insulin surge. And blurred vision after meal. Pag may ganyan ho, nalabo ang paningin after kumain, malamang ho, sobrang taas ng sugar ninyo, no? And biglang gutom naman ho, kahit kakakain lang, within 1 to 2 hours. Ayan, medyo red flag din po yun, no? So, ibig sabihin, nag-surge ang insulin ninyo kaya mabilis maubos ang sugar ninyo. So cycle ho yan ng overeating. So ang kulang sa insulin, bad. Ang sobra naman ho sa insulin dahil nagsusugar, insulin surge kayo, bad din po. So at saka pagka ho may kasabay na weight gain, especially sa tiyan, medyo red flag din po yun kasi central obesity ho yan. And ayan, pagka ho kayo ay may visceral fat, ano ba yung visceral fat? Sa visceral fat ho kasi, hindi lang ho ito ordinaryong bilbil sa katawan. So may nangyayari ho dito. Nagre-release ng enzyme ng ating katawan na nakaka-affect sa metabolism ng ating body. Kaya wag niyong biruin yung ang laki ng bilbil mo, tuwan-tuwa pa sila, nagbibiro. Hindi po. May nire-release ho yan na toxin or enzymes para ho mamaliho ang function ng ating body, no? And sa clinic ho, so wag niyong basta pabayaan lang. May mga pwede tayong gawin sa clinic para ho ma-reverse yung ninyo habang di pa kayo diabetic or kung diabetic na rin kayo. So before complications happen. Ito hong IV laser therapy, no? So photomodulation ho ito sa RBC. So yung ilaw ng laser, nakaka-improve ho yan ng flexibility ng ating pulang dugo. So mas madaling dumaan ang microcirculation. Na-enhance din ho ang oxygen delivery, na-stimulate din ho ang mitochondrial ATP production. And clinical importance sa inaantok after kumain is kapag kulang ho ang oxygen delivery sa brain, mas malala ho ang post-meal brain fog plus antok. Also, mas malinaw ho ang brain after meal and less fatigue ang mararamdaman kahit na may glucose fluctuation kayo. Plus, mas lalala ho ang post-meal brain fog, antok, but IV laser, mas malinaw ang brain after meals, less fatigue. And another is high-dose vitamin C. So, hindi ho ito yung ordinaryong vitamin C supplement lang. When you say high-dose, it should be 10,000 milligrams and up. So, ganun ho kataas. Nakaka-reduce ho ito ng oxidative stress from glucose. It is because vitamin C nga ho siya, antioxidant. And free radicals ang sumisira sa ating katawan. At pinatitibay ho nito yung endothelial function, yung lining ho ng ating
ating ugat, no? So tumitibay ho yun. So hindi madaling mag-wear and tear, no? Mas nai-improve ang insulin sensitivity pagka ho gumaganda ang endothelial function, no? And yung atin hong high dose vitamin C, it protects vessel from sugar damage. Pagka ho kasi diabetic kayo or papuntang diabetes, malapot ho ang dugo ninyo, no? So nakakalabnaw ho ng daloy ng dugo ang high dose vitamin C. Naleleso yung fatigue and inflammation and nai-improve ang recovery ng cells. So ang mangyayari ho, damage control plus metabolic support. Now yung atin hong pangatlo, UV ozone, UV ultraviolet plus ozone therapy. So ito ho, ina-address nito ang oxygenation and immune modulation. Nai-increase ho ang oxygen release from hemoglobin, from red blood cell, and nai-improve ang blood rheology. Ibig sabihin ho, flow properties. At namomodulate ang inflammatory pathways. So, yung mga may poor circulation, low oxygen utilization, ang UV ozone ho ay nakatutulong maging stable, mas stabilize ang energy after meal para hindi kayo nagsusugar crash, antok-antok, no? And better ang brain activity po ninyo. So, yun procedure ho yun sa clinic that we can do. Ito ho, pang araw-araw po ninyo. Yung Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, nakaka-support ito ng liver function, nakaka-slow down ng glucose absorption. Ayan, mas ma-absorb better ho yung inyong kape. At nagre-regulate din ho ito ng insulin response. So, hindi ho kayo mag-insulin surge, no? At kahit na ho repeated ang glucose spikes ninyo, kaya ho ng ating coffee yan. And less antok, less crash, more stable energy buong araw. So, yung IV laser, fixed oxygen plus energy production, high dose vitamin C, protects cells from damage. Yung ating UV ozone, improved circulation plus oxygen delivery. Now, yung herbal coffee natin, yun ang nagko-control ng daily sugar spikes, no? So, yung IV therapist naman natin, which is IV laser, UV ozone, high dose vitamin C, yun ho ang pang-deep correction natin sa cellular level plus vascular level and vascular integrity. Titibay nga ho yung mga ugat ninyo pag nagha-high dose vitamin C kayo. Plus, nagkakaroon ho siya ng antimicrobial effect. So, hindi lang ho bacteria ang pinapatay niya. So, pati ho virus, fungus, eggs of parasite, and also nagkakaroon din ho ng anti-cancer property po. So kung may mga nagsisimula kayong bukol o cancer na hindi nyo alam, masasapul ho yun, ang high dose vitamin C. Kaya maganda ho yung nag-preventive medicine kayo, no? Huwag niyong hihintayin na may symptoms na kayo bago kayo magpa-laser, high dose vitamin C and UV ozone. Plus, of course, yung coffee natin, pang daily control ho yan, up to metabolic level, no? Dok, pahabol na question rin lang, ilang beses daw po ba kinakailangan magpa-high dose vitamins or UV ozone or IV laser para dun sa mga kaso na inaantok pagkatapos kumain? Okay. Yung inaantok, sabihin na natin 5 to 10 session. Kasi hindi naman yung antok lang aalisin natin eh. Kung hindi, may i-fix siya inside the body. No? Yung about sa sugar. Aayusin niya yun eh. So, hindi siya magic. No? Okay. But yun, mararamdaman ho nila. Yung mas grabe, syempre, more session. But kung hindi naman ho gaano, siguro 5. No? But, ayun na nga ho, hindi ito dapat ipagwalang bahala dahil papunta na ho kayo sa diabetes or may diabetes na kayo itself, no? Okay. Ngayon, alam natin, hindi normal na inaantok pagkatapos kumain, Yes. Mamaya nga po, may kaakibat na itong seryosong sakit, kaya dapat po nating ipasuri sa ating pinagkakatiwalaang espesyalista. Doc, ang ating clinic address, hotline number, and of course, yung details ng promo na gusto pong mag-avail. Okay, buy 2 plus 1. So,
malilibre ho ninyo dito ang vector scan, whole body scan ho ito, hindi isang part lang. And bukod po doon, malilibre ninyo yung vector scan, Russian technology ho ito, walang radiation. Accuracy more than 90%. Yung ating drip, kahit wala kayong check-up, pwede ho kayo magpa-drip. So, power drip ang gawin ninyo. So, all-in-one po yan. Yung atin hong soap, IV anti-aging soap and IV whitening soap. Naka 5+1 po yan, no? Napakabisa ho nitong pangbanat at pampaputi ng skin. And beauty set, love your skin. Ayan po, kahit ilang araw pa lang ho, napakagaling ho nito sa impurities, magtanggal ng impurities. Kahit ilang araw, makikita nyo na ho yung resulta. Nag-glowing and blooming ho kayo. And yung atin hong kape, Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. So, wala hong tumikim nito na hindi nagsabing masarap at napakasustansya ho nito kasi blended ito with 15 powerful natural ingredients, no? Kaya napakasustansya ho nito. Now, kung gusto niyo hong magkaroon ng discount or maging reseller, simple lang ho. Bumili ho kayo by bulk and yung madi-discount ho ninyo, yun na ang magiging profit ninyo. So, buy 10 boxes, discount of 50 pesos per box. Buy 20 boxes, discount of 90 pesos per box. And buy 30 boxes, discount of 100 pesos per box. So, imagine ninyo ho, yung 100 pesos per box na tutubuin ninyo, no? And yung atin hong anti-diabetic and anti-obesity shot, yan na ho ang kasagutan sa mga hindi maibaba ang sugar at hindi pumapayat. Elderly, wag nyo na hong hintayin na kayo maging alagain at bedridden, ngayon pa lamang ho magpa-treatment na kayo sa clinic. Also, yung mga ayaw ng opera, sa gallstone, kidney stone, marami na ho tayong napagaling dyan. And yung yung mga barado ang puso, no? So meron ho tayong non-invasive procedure para dyan na hindi na kayo ooperahan. And PRP, platelet-rich plasma, ginagamit ho natin yan para sa may mga damaged organ like CKD, chronic kidney disease, mataas ang creatinine, dinadialysis, also yung mga may liver cirrhosis, fatty liver, also yung may mga na-stroke na, and yung mai-stroke pa lang, and yung may Alzheimer's disease, diabetic foot, mapuputulan ng paa. So marami pa hong iba, no? Napakabisa ho nito. Lahat ng ginamitan namin nito talaga may kanya-kanyang testimony sila. And also book 1 and book 2, makiagaw na po kayo. Yung ating book 1, Unveiling the Truth of Diabetes. Ano ang dahilan? Bakit hindi kayo gumagaling sa diabetes in spite of religiously taking your medication? And Food 101, ito po ang magiging gabay at maging Biblia po ninyo, no, sa pagkain. And also, we are coming up, malapit-lapit na ho, hindi pa lang natatapos, yung atin hong diabetic meal plan. Ayan. Kasi ho, sa dami ng bawal sa mga siraang kidney, ang sagot nila ay, ano po ba ang kakainin namin? Lahat naman bawal. So, maglalabas ho kami ng meal plan talaga. Nakalagay na ho doon kung ilang calories, no? Kinumpute na ho namin yun, na wag kang lalagpas doon. Tsaka, through the meal plan, ma-realize ninyo, kahit na yung mga bawal, pwede naman pala. Basta computed lang yung amount ng sodium, potassium, phosphorus, no? So, pasok na ho doon sa meal plan na yun. So, susundin na lang po nila, no? Abangan nyo po yan para sa may mga CKD sa pamilya. Social media, type nyo lang ho ang Doc Irene Lim sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. Pati na ho FB page, paki-like, share, and subscribe, and follow. Ano ba talaga, Doc? Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline, 8546-9412. 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. Keep safe, God bless, and good night.
Maraming salamat nga po Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang kabuuan ng ating discussion about sugar crush, silent damage. Ngayon alam na nga po natin ang dapat nating gawin para hindi antukin pagkatapos kumain. Nakasama niyo po Ella ni Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension.